Tayo ay naniniwala na kasama natin ang Diyos. Amen? Yung ating pinakahiligan, pinaugalian na pumarito ay napakalaking biyaya na nito sa ating lahat. Amen? Ano man ang mga nangyayari sa buhay natin ay karapat-dapat lamang na maibalik sa Diyos ang lahat. Okay, makakaupo na tayong lahat. Salamat sa Diyos sa biyayang makapaglingkod. Amen? Amen. Naniniwala tayo na kung wala ang Diyos, ay wala tayo magagawa. Amen. Lalo na kung wala tayo sa Diyos. Amen. Wala tayong magagawa. Amen. Hindi naman daw nawawala ang Diyos. Tayo lang ang nawawala. Hindi umaalis ang Diyos, tayo lang ang umaalis. Kaya salamat sa ganitong gawain sapagkat halos araw-araw, no? Pagi sa radio, napapakinggan natin, lalo na sa gawain na tayo ay patuloy na pinapaalalahanan. Upang ang panawagan ng Diyos na makilala siya at makapaglingkod ay mapanatili. Purihin ang Panginoon. Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging lingkod. Pakiulit nga. Pagpapakasakit na hinihingi ng lingkod. Pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging lingkod. The sacrifice required by being a servant. Nung nakilala natin ang Diyos, hindi naman doon natigil ang lahat. Dahil tayo din naman ay pumasok sa paglilingkod. Hindi lang natin siya nakilala, pumasok pa tayo sa larangan ng paglilingkod, at ito ngayon ang mensahe na sasalamin sa atin. Bilang mga kumilala sa Diyos, naunawaan kung sino ang Diyos, hayaan po ninyo na sa mensahe na ito'y lubusan nating maintindihan ano nga ba ang hinihingi sa ating paglilingkod. Mayroon daw pong pagpapakasakit. Amen. Ano daw yung pagpapakasakit na dapat nakikita doon sa mga naglilingkod? Na makinig po tayo, ulitin ko, na topic ngayon, the sacrifice required by being a servant. Ang pagpapakasakit na hinihingi ng pagiging lingkod. Nang makinig po tayo, ang ebanghelyo ngayon, ito po'y nagpapakita na hindi basta-basta ang paglilingkod. Amen. Binibigyan din ng mga talatang ito na ang pagiging alagad ni Kristo o servant of God ay nangangailangan ng malalim o malalimang pag-iisip. Bilang mga naglilingkod, dapat meron tayong malalim na pag-iisip, seryosong pagtatalaga, at pagiging handa sa mga sakripisyo na maaari nating maranasan bilang mga naglilingkod sa Diyos. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi tayo basta-basta sa paglilingkod. Ayon po sa mabuting balitang ating napakinggan. Number 1, ang pag-ibig sa Diyos ay higit sa lahat. Pakiulit po. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat. Love for God is above all.
yung pag-ibig natin, yung pagmamahal natin sa Diyos, yan po ay higit sa lahat. Ang sabi rito sa verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hindi daw po maaaring makapasok bilang lingkod ni El Shaddai ang mga taong umiibig sa nanay, sa tatay, sa asawa, sa kapatid, at maging sa kanyang sarili nang hihigit sa Diyos. Kung naunawaan po natin ito, hindi naman masamang ibigin ang ating mga mahal sa buhay. Huwag lang hihigit. Dahil hindi tayo ituturing na mga lingkod ng Diyos kung yung pagmamahal mo sa apo mo ay higit na sa Diyos. Yung pagmamahal mo sa asawa mo ay higit na sa Diyos. Tandaan natin, yung pagkakaroon mo ng anak ay biyayang ibinigay ng Diyos. Hindi biyayang ibinigay ng inyong pagsasama. Dahil kung kayo lang mag-asawa, hindi kayo makagagawa ng tao. Hindi pagtatalik ang nagbibigay ng tao. Dahil maraming nagtalik pero hindi naman nakagawa ng tao. Hindi naman tao ang gumagawa ng tao, kundi ang Diyos. Sinimulan niya ito kay Eva at Adan. Ang unang tao, si Adan, nilikha sa pamamagitan ng lupa. At nung nabuo na si Adan, lumikha siya ng panibagong tao na kanyang makakasama sa pamamagitan naman ng kanyang tadyang nung siya'y natutulog. Kaya ko lang sinabi ito, hindi ang tao ang gumagawa ng tao. Ang Diyos ay nagpapatuloy pa rin ang kanyang paggawa sa pamamagitan ng mag-asawang tao. O halimbawa na lang, kung talagang tao ang gumawa ng tao, bakit may ipinapanganak na walang mga paa? Ay kung talagang kayo ang gumawa, gagawa lang kayo, kulang pa ng paa. Nakuha niyo bang ibig kong sabihin? Ay kung talagang kayo ang gumawa, kahit ano ang ganda ng inyong pagtatalik nung gabi na yun, eh bakit naman yung naging anak ninyo, naturing ng may puwit, wala namang butas ang puwit? Diba may mga nabalitaan kayong ganyan, may puwit pero walang butas. Kaya kung uunawahin ninyo, dahilan lang ang pagsasama ng tao, kasi sinabi ng Diyos yan, humayo kayo at magpakarami. Yung salita ng Diyos, kaya pala hindi mapigil ang pagpaparami. Kahit magkaroon ng programa ng pamilya, ang tawag doon family planning. So tingnan po ninyo, ang ibig ko lang sabihin dito, nararapat lamang na ang Diyos talaga ang siyang ibigin ng higit sa lahat ng ating pamilya. Hindi masamang ibigin ng nanay mo, yung tatay mo, yung asawa mo, kapatid mo, at mga anak mo, maging ang iyong sarili. Dapat nating maintindihan na higit sa pamilya natin ang pagmamahal natin sa Diyos.